Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kapatid. Narito po tayo muli sa ating morning devotion, ang Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang ating araw sa pagbubuhay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating pagbubulayan ngayong umaga ay pananampalataya at katwiran. Ang ating batayang talata ay masumpungan sa Genesis chapter 15 verses 1 to 6. At ganito po ang sinasabi. Pagkaraan ng lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Ngunit sinabi ni Abraham, Panginoong Yahweh, ano pang kabuluhan ng gantimpala mo sa akin kung wala naman akong anak? Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya ang alipin kong ito ang magmamana ng aking ari-arian. Subalit, sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana. Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. Dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, Tumingin ka sa langit,
at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyan karami magiging lahi mo. Si Abram ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito, siya ay itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Salamat at purihin natin ang ating Panginoon Diyos sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Ang mga talataan na binasa natin sa chapter 15 verses 1 to 6 at sa chapter 15 verses 17 to 21 ay naglalaman ng mga banal na pangako ng Diyos kay Abraham. Masumpungan din po natin sa chapter 15 verse 1 at chapter 15 verse 7. Bagamat bawat pangako ay may kasunod na mga pagtatanong si Abraham tungkol dito. Sabi po sa chapter 15, verse 2 to 3 at chapter 15 verse 8. Bawat tanong ni Abraham ay may katapat na tugon ang Diyos na nakasentro sa magiging dami ng kanyang magiging binhi at lahi at sa pagkakaloob ng lupa na ipinangako sa kanya na masumpungan natin sa chapter 15 verses 9 to 21. Sa mga talatang ito, nagkaroon ng pangitain si Abram at narinig niya ang tinig ni Yahweh. Muling binanggit sa kanya ang pangako ni Yahweh na siya ay magkakaroon ng anak at apo na magiging katulad ng sindami ng bituin sa langit. Sa kabila ng kanyang pangatwiran, nanaig pa rin ang kanyang pagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa kanya. Dahil sa kanyang pananampalataya, itinuring siyang matuwid sa paningin ni Yahweh. 3 puntos po ang ating tatalakayin sa umagang ito. Ang una po, katiyakan ng katuparan ng pangako sa pagkilala sa Diyos. Sabi po, Abram, huwag kang matakot ni mangambaman. Sabi po sa Genesis chapter 15 verse 1. Pagtawag sa pangalan. Tinawag siya ni Yahweh, Abram. Isang katiyakan na isang relasyong nabuo na napatatag at naging malalim sa pamagitan ng mga karanasan ni Abraham sa Diyos. Pagkatakot sa kalagayan ng buhay at pangako. Ang katotohanan na ang mga dahilan ng pagkatakot ay umiiral tulad ng banta sa buhay at seguridad ni Abraham. Maaring balikan at gantihan siya ng kanyang mga nagapi sa labanan. Sa chapter 14 verses 13 to 16, kung siya ay napahamak sa mga taong nais gumawa sa kanya ng kasamaan, ay tiyak na hindi matutupad ang ipinangako sa kanya ng ating Panginoon kung siya ay namatay. Pagkatakot sa kalagayan ng oras at panahon, si Abraham ay patanda na at walang anak kay Sarah. Magdadala ito sa kanya ng pagkatakot. Kung matatagalan pa ang pagsasakatuparan ng pangako, baka mahuli na ang lahat. Sa kabila ng lahat ng ito, si Yahweh ay matuwid at makatarungan. Hindi niya pababayaan na ang ugnayan o yung relasyon niya kay Abraham ay mawala ng saysay dahil sa pagkatakot. Bagaman sinabi niya na iaalis si Abraham sa lahat ng pagkatakot. Ang pagkatakot ay dumadating sa isang mananampalataya sa iba't ibang kalagayan at karanasan na nakapagdudulot ng pag-aalinlangan sa ating Panginoong Diyos. Subalit ito ay kailangang mapagtagumpayan sa pamagitan ng pagtitiwala at pananangan sa pangako ng ating Panginoong Diyos. Mahalaga na matatag ang relasyon sa Panginoon upang kung dumating man ang pagkatakot, alam mong hindi ka iiwan ng ating Panginoon. Sa kasalukuyan, ano-ano ang mga dahilan ng ating mga pagkatakot? Ano-ano ang dahilan ng iyong pagkatakot? Kung meron man tayong pagkatakot sa kasalukuyan, ipagkatiwala mo ang mga ito sa ating Panginoon. Ang pangalawang puntos po, katiyakan sa pag-iingat ng Diyos. Kalasag mo ako, kita'y iingatan. Ang salitang kalasag ay China
na ang kahulugan ay proteksyon at pagtatanggol. Ang Diyos ang ating kalasag. Kalasag o proteksyon na maaring maging dahilan ng pagbagsak. Kalasag o tanggulan sa iba't ibang dahilan ng pagkatakot. Katiyakan ng seguridad at pagtatagumpay. Ang pangatlong puntos po, katwiran ng Diyos at pananampalataya sa Kanya. Nanalig si Abraham at dahil dito'y kinalugdan siya ni Yahweh. Sabi po sa chapter 15 verse 6. And he believed in the Lord and he counted it to him for righteousness. Sabi yung the nature of faith. It teaches that the essence of faith is absolute reliance and that unites us with Him on whom we rely. Its results will be steadfastness, the object of faith. It is a person, not the promise, but the promisor, the effect of faith. Righteous is conformity to the will of God. Abraham yielded himself to God and trusted Him, and God accepted that as the equivalent of righteousness. Ang pananalig ay nangangailangan ng patuluyang kaugnayan o yung relasyong tumatatag sa Kanya. Susuriin po natin ang ating mga pananampalataya, yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Sabi nga natin, masasabi ba natin na matatag ang ating relasyon sa ating Panginoong Diyos? Sabi, ang pananalig sa Diyos ay nangangailangan ng katapatan sa tipanan ng ating relasyon sa Kanya. Hindi sinisira sa pamagitan ng pagsuway. Ang pananalig sa Diyos ay nangangailangan ng pagtitiwala at pag-ibig sa Kanya. Sa pamagitan ng pananalig, inari tayong matuwid sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Mahalaga na ito'y pagyamanin sa pamamagitan ng pamumuhay ng naaayon sa Kanyang kalooban. Huwag dapat pabayaan. Yan po ang mensahe ng buhay na hinatid sa atin ng ating Panginoon ngayong umaga. Tayo po ay manalangin. O Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito, sa opportunity na magamit ang iyong lingkod na maging madaluyan na inyong pagpapala sa pamagitan Panginoon ng pagbabahagi ng inyong mga salita. Maraming salamat sa patuluyang gawain ng aming Grab Food for the Soul. At maraming salamat sa mga nagiging mensahera at mensahero na patuloy na ginagamit mo upang maging pagpapala sa mga tagapakinig namin, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy ko pong dalangin na anuman ang aming mensahe na napakinggan ngayong umaga, nawa ito ay matimo sa pinakamatabang bahagi ng aming mga puso at tunay na maging kalakasan ng aming buhay spiritual at magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay, lalo na sa aming paglilingkod sa inyong dakilang pangalan. Patuloy ko pong dinudulog sa inyo ang buong maghapon na aming lalakaran, ang mga estudyante, ang mga nagsisipasok sa kanilang mga trabaho, ang patuloy na pag-iingat, Panginoon, ang igawad nyo sa bawat isa sa kanila, makarating sila sa school, makarating sila sa kanilang workplace, at makauwing muli sa kanilang mga tahanan na taglay ang inyong pag-iingat. Maranasan nila, Panginoon, sa maghapon ang kaaliwan, ang kagalakan sa kabila ng matinding init na naranasan namin sa kasalukuyan. Patuloy ko rin pong dalangin ang aming mga kapatid na nakakaranas ng karamdaman. Tinataas ko po sila, Panginoon, sa iyong mapagpalang kamay. Hindi ko man mabanggit, Panginoon, ang kanilang mga pangalan, ngunit alam niyo po ang kanilang mga kalagayan. Ipuin niyo po sila na iyong mapagpalang kamay, iparanas ang kagalingan na nagmumula sa inyo. Basbasan at pagpalain, Panginoon, ang mga gamot na iniinom upang makatulong sa mabilis sa kagalingan ng aming mga lupang katawan. Patuloy ko pong dalangin ang bawat sa amin mula sa bata, kabataan, YA, kababaihan, kalalakihan, na patuloy niyo po kaming pagpalain, patuloy na i-bless ang aming mga pamilya, patuloy ding
I-bless ang mga hanap buhay na pinagkatiwala niyo sa amin at mga negosyo ng aming mga kapatid na meron sila. At tunay nga po, Panginoon, na ang masaganang pagpapala ang patuloy niyong iparana sa amin sa aming mga pang-araw-araw na buhay. At nagtitiwala po kami, Panginoon, na sa umagang ito, nalaman niyo ang lahat ng desires ng aming mga puso, babanggit ko man ito o hindi, Panginoon. Alam ko po na sa inyong dakilang kalooban, pagkakaloob niyo ang lahat ng ito sapagkat ito'y aming hiniling sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Papuri at pasalamat po sa ating Panginoon. Salamat po sa inyo mga kapatid sa pagsama sa araw-araw na pagbubulay natin ng kanyang salita sa pamagitan po ng Grab Food for the Soul. A friendly reminder po para sa bawat isa sa atin, be Christ-like in your workplace today. Umayo at maglingkod. God bless us all.